guys, welcome to ITS Information Technology Skills. On this video, we're going to have the 13th topic of our C Sharp full course tutorial for beginners. Here, we're going to have array manipulation using for loop. Dito, magkakaroon tayo ng problems or examples on how to manipulate array gamit po ang for loop in C Sharp. So let's have the first problem. A user wants to enter 5 numbers and the program should store them in the array and then display all the numbers using a loop. Okay? So, sa problem na to, yung user daw po is mag-enter ng 5 na numbers. I-store natin yun sa array and after storing yun sa array, we're going to display lang po yung mga elements or yung mga numbers na ini-store ni user. So, let's have this an example. Let's say si user nag-enter ng 12 para sa first number, 7 sa second number, 25, 29, 14 para dun sa fifth number. After that, i-display lang ulit natin yung mga in-input ni user. So, we have here 12, 7, 25, 9, and 14. Naka-arrange po siya depende dun sa pagka-input ni user. So, dito na po tayo sa may IDE po natin and copy this code first and I'll explain kung ano ibig niyang sabihin. So here guys, ito po yung code po natin. We have here int bracket numbers. This will be our array. So yung size po ng array po natin is 5. So if you don't know how to initialize or create an array in C Sharp, I have a separate video about that. I'll be placing the link dyan po sa screen nyo para malaman nyo po or mapanood nyo kung paano gumawa ng array in C Sharp. And we have here the keyword for. Inside the parentheses is yung initialization po natin ng I na variable. This will be the number po nung index po natin. So, it will start at 0 and until less than 5. Okay? Kasi yung maximum index po natin is 4 para po dun sa size natin na 5 na array. Then, of course, the increment is I++. Inside the for loop, and dito po yung prompt po natin na enter numbers. Mag-space lang po tayo dito para po ma-display natin yung 1, 2, 3, kung pang ilang numbers na po siya. So dito, tanggalin po natin yung line dito para hindi siya mag-create ng next line. Para po yung pag-input ni user ng number is beside nung colon po natin. Okay? Then next, meron po tayo nung numbers bracket I. So, here masasave po yung number na in-input ni user dun sa array po natin. Then, we have int parse. Ipaparse lang po natin siya or i-convert natin siya into integer yung in-input ni user na number. Then, after that, display lang po natin yung prompt natin na you entered. Mag-create lang po tayo dito ng next line. Then, yung mga in-input na po ni user. So, this one will display yung mga in-input ni user po natin na number. Similar dun sa first na for loop natin, we have the variable I for the index. Initialization or the initial value is 0 hanggang 4 po siya. Then, this part will display yung in-input ni user na number. Yung mga sinave natin dun sa numbers, bracket I, and mag-create lang tayo ng space para po merong space between numbers. Now, let's try to run this one. Makikita natin dito, we have here the prompt enter numbers. Ito po ay para sa part po na ito, yung enter, then yung I plus 1 po natin. Para makapag-create po siya ng display na number 1, number 2, number 3, and yung colon po natin. Tapos yung input ni user na number, let's say 12. After that, makikita natin na yung 1 naging 2 na po. Yan na po yung next na input ni user. Bahala na lang po kayo kung ano yung lalagay nyo na number. So now we have the fifth na number po na masasave po natin. Pagka-press niyo po ng enter, it will display po yung mga numbers na in-input ni user. So we have here 12, 9, 45, 7, and 3 para po dun sa mga in-input ko na number.
So now let's try to level up problem number one. So we have here problem number two. A teacher wants to compute the average grade, find the highest score and the lowest score of her class. She recorded the grades of 10 students and want a C-sharp program to help her process the data automatically. So dito naman po, si teacher mag-input siya ng grades ng 10 students po niya. So ang gagawin ng program, it will compute the average grade ng mga students. Then, I will identify kung ano yung pinakamataas na score and of course, the lowest score dun sa 10 na grades na in-input ni teacher. So, similar lang siya kay problem number 1 pero ni-level up lang po natin. Then, we have here example. So, dito sa example natin, enter grade for student 1. Ito na naman po yung nag-increment tayo 1, 2, 3 para alam na po natin kung pang ilang student na pinilalagyan natin ng grade. Hanggang po maka-input ni teacher yung mga grades ng 10 students po niya. After inputting that, it will display again yung mga in-input ni user na grades. Okay? Pagkatapos na ma-display yung mga grades, it will identify the highest grade based dun sa in-input ni teacher. So here we have 95 as the highest grade and the lowest grade is 76. Dito din siya magbe-base po sa in-input ni user or ni teacher na grade. After that, it will compute the average ng mga grades po na kinompute or in-enter. So here guys, we have the array grades. So int ulit yung data type po niya and here at line number 2, mag-prompt lang po tayo na mag-enter si teacher ng grades ng 10 students po niya. Then we have yung for loop po natin. Itong for loop naman na po to, this is yung prompt po or para po makapag-enter si teacher ng grade ng 10 students at masasave po siya dun sa array po natin na grades. Depende po dun kung ano yung index po nung array po natin. Okay? So, kung makikita natin, halos similar po siya dun sa problem number 1 kung paano po tayo mag-save ng array. Now, we're going to display naman po yung mga grades po natin. So, before we're going to display yung mga grades na in-input ni teacher, nag-create muna tayo dito ng variables po natin na total. This will compute kung ilan po yung total grades na in-input ni teacher para makuha natin yung average. Then, we have here the variable highest. Ang initial value po niya is yung first grade na in-input ni user. Similar dun sa lowest variable po natin, ang i-consider muna natin is yung first na in-input ni teacher na grade. Now, let's try the display and of course, compute na rin natin yung total at kunin na rin po natin yung highest and lowest value. So, ito naman po guys, yung for loop natin to display all the grades na in-input ni user. Ito po yung part na yon. Then, next is to compute the total. Ito din yung part na yon. And to get the highest grade and the lowest grade. So, dito guys, explain lang natin. We have here yung keyword po natin na 4. Inside the parentheses is yung magiging index po natin starts at 0 hanggang 9 po. Okay? Hanggang less than 10 which is 9. And ang increment natin is I++. Dito, yung total po natin, nababago yung value po niya pag nag-add po yung grades na in-input ni user. Then, tatanungin natin if yung current na grade or the current index or element dun sa grade po natin is mas mataas dun sa naka-store dun sa highest natin na variable which is itong part po na ito, papalitan niya po yung highest or the value of highest grade. Depende po kung ano na yung current element. Similar dun sa lowest po natin. Kapag mas mababa yung current element po sa grades po natin, papalitan niya yung value ng lowest. And this one will display yung mga grades po natin. So, para mas maganda yung output, ilagay lang po natin dito, maglagay tayo dito ng prompt. Dagdag lang tayo na display po natin na console.write. Tapos ilagay na lang natin is entered grade.
Okay, so para may prompt tong mga grades natin na yung mga numbers na naka-display are the numbers or the grades na in-input ni user. And of course, wag nating kalimutan yung semicolon dun sa part na yun. Nakalimutan ko kasi. And then next, after ma-display lahat po ng grades na in-input ni user, i-display naman po natin yung average grade. So we're going to display yung total divided by 10. Bakit po? Kasi 10 yung numbers or grades na in-input ni user. The next, di-display din natin yung highest grade. Depende po kung ano yung current value ng highest po natin na variable. Then, yung lowest grade, depende din po kung ano yung value ng lowest variable po natin. So, dito para po makapag-create lang tayo ng next line at hindi siya dikit-dikit dito kasi right ang ginamit natin dito. Technically, kapag may tinype tayo dito or dinisplay tayo, sa tabi po na yung i-display. So, para hindi maitabi si average, maglagay na lang tayo dito ng next line. Now, let's try to run this one. So, we have here yung enter the grades of 10 students, yung prompt natin kanina, enter the grade of student. So, maglagay na lang po kayo ng mga grades po dyan na gusto nyo. So, nasa 10th student na tayo, guys. Pagka-enter natin dito, it must display yung entered grade. Ito po yung mga in-input natin na grade po natin. Yung average po is 84. Depende po kung ano yung na-compute po niya na average. Yung highest na in-enter ko daw po is 98. So, ito siya yung part. And yung lowest na in-enter ko naman po is 69. Ito yung nandito. So, yung output ng highest, lowest, and the average, depende po kung ano yung mga in-input ni teacher na grade. So, that's it, guys. We're done with array manipulation using for loop in C#. Kung nagustuhan tong video na to, don't forget to like. And kung gusto mo pang matuto about computer programming and other computer stuff, don't forget to subscribe and hit that notification bell for more tutorial videos. Bye!